santuaryo'y makaririnig ng awit. Tila nasa langit, yarinig puso ko, pagkat ang tinig na aking narinig. Tinig ng mga anak ng Diyos, sila mga anghel. Halina mga nagdadalang aking sa hamak na santuaryo na walang pananabing. Halina sa santuaryo kung nais mo ng kapayapaan, aakayin ka ng mga saserdote. Ano sa lahat ni Kristo na ating tagapagligtas. Lamang na santuaryo, dito ko natagpuan. Matagal ko nang hanap-hanap. Makapiling ang Diyos na si Amang Isopus. Siya ang muling guro sa hamak na santuaryo. Kaya ako ngayon magpapasalamat kay Amang Isopus na ating Diyos. Halina sa santuaryo kung nais mo ng kapayapaan, aakayin ka ng mga saserdote. Halina sa santuaryo kung nais mo ng kapayapaan, aakayin ka ng mga saserdote. Tungo sa lahat ni Kristo na ating sa santuaryo kung nais mo ng kapayapaan, aakayin ka ng mga saserdote. Halina sa santuaryo kung nais mo ng kapayapaan, aakayin ka ng mga saserdote. Tungo sa lahat ni Kristo na ating Kristo na ating tagapagligtas.
makadiyos. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop Ako'y kanyang pinupukpok at tinutulungan at tinutulungan upang maging malakas, upang maging malakas, maligaya, maligaya, at kapaki-pakinabang. at kapaki-pakinabang. Bilang ganti Bilang ganti ay diringgin ko ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. ang payo ng aking mga magulang. At diringgin ko At diringgin ko ang gintong aral ang gintong aral ng aking ama ng aking ama na siyang lumikha na siyang lumikha nitong langit at lupa. nitong langit at lupa. Tutok din ko Tutok din ko ang batas pangkalangitan ang batas pangkalangitan at batas pangkalupaan. at batas pangkalupaan. Tutuparin ko Tutuparin ko ang aking tungkulin ang aking tungkulin bilang isang mabuting mamamayan, bilang isang mabuting mamamayan, makabayan, at masunurin sa batas. at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. at ng buong katapatan. Sisikapin kong Sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino maging isang tunay na Pilipino at magsisikap at magsisikap na maging ganap na anak ng Diyos na maging ganap na anak ng Diyos sa isip, sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso, at ikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ng silanganan. Wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ika'y sa'king talino sa mabuti ng laan. Sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa sang diwa ang minimiti ko. Sa bayot ko't bandila, laan buhay ko't diwa. Ako'y Pilipino, Pilipinong totoo. Ako'y Pilipino,
sana ay iyong dinggin. Kasalanan namin patawarin. Aming Amang Espiritu'y lumating. Ika'y aming Ama na siyang kamay at patnubay. Kailangan ka namin sa buhay. Kailangan ka, Ama. Kailangan ka namin sa buhay. Kailangan ka, Ama. Amang Iskopus, sa mga sandaling ito, kami po ay nagkakatipong magkakapatid upang sa inyo ay mag-ukol ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga biyayang kaloob mo sa amin. Gabay at pamamatnubay na dulot ng inyong pag-ibig at pagmamahal sa aming mga anak ninyo na pinili at hinihirang. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyang na pansoob sa inyong kadakilaan na sa inyo po ngayon aming iniaalala. Amen. sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo ay ganap. Purihin si Amang Isko, Sumasa atin ng pagpapala, puno ng biyaya. pakilain natin si Amang Iskopus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus, Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ng iyong pangalang inihayag niyo po sa amin, at inyo na po nawa kaming tanglawan at patnubayan
na may pagtagumpayang maipalagana ang inyong bagong pangalan at ibanghelyo sa buong kalupaan, at makamit po nawa namin ang pamanayong buhay na walang hanggan. Amen.
Iskopus, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapagilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo. Dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy niyo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw. At patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kami iharap sa mabigat na pagsubok, at ilayo niyo po kami sa lahat ng masama, sapagkat sa inyo ang kapangyarihan, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpa sa walang hanggan. Amang Iskopus, muli kami humaharap sa iyo. Ipinagpapasalamat ang buhay na patuloy namin kinakamit sa araw-araw, sa kaligtasan sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sa pagkakaroon namin ng malusog na pangangatawan at malayo sa anumang uri ng karamdaman. Maraming salamat po, Amang Iskopus. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkukulang, kalabisan at lahat ng aming mga kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Amang Iskopus, sinasamo namin patuloy ang aming mga kapatid na may karamdaman. Sa umaga pong ito'y sinasamo po namin para sa kanyang ika-4 na pong araw na pagyao dito sa sanlibutan ito, ang aming kapatid na si Leonarda Bonhan. Ipagkaloob mo po, Amang Iskopus, ang kapahingahan sa kanya'y nararapat ng naaayon sa iyong kalooban. Amang Iskopus, patuloy po namin isinasamo ang aming mga kapatid, lalo na ang mga tumanggap sa iyong bagong pangalan. Sa lahat po ng hirap at pagtitiis, agapain mo po kaming lahat na magkaroon ng matatag na puso at isipan. Sa umagang ito, patuloy naming ipinagdarasal at sinusumamo ang aming Pangulo ng Bansa na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ipagkaloob mo po sa kanyang lakas ng isip at ng kalooban upang may sakatuparan ng nararapat para sa aming inang bayang Pilipinas. Gayon din naman po, Ama, para po sa punong ministro ng aming itinataguyod para sa iyong bagong pangalan na si Reverend Heriberto Canantabing na iyong pinili upang mamahala, ay pagkaloob niyo po ang lakas ng isipan at ng pangangatawan at tapang ng kalooban upang mas may paliwanag ng mas malawakan ng iyong bagong pangalan at mga aral at turo. Ito ang samot dalangin namin, Ama, sa kapurihan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan ng iyong bagong pangalan, Iskopus Kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Salamat, Iso
Kristo, Jose Rizal, bayaning matapat, bayang pinaglingkuran, buhay ang kapalit. Susundan ko mga halimbawat yapak, bagong Jerusalem, bagong bayan ang tawag, sa lupang kayo mambing. Ang gusto krus, ang duro at aral, sa oras ng digmaan, pag-ibig ang inaral, umaawi, nag-aalay, ako ng papuri, sa natamong pagpapala ng langit kayong mambing. Tanggapin po ninyo walang hanggang pasasalamat, Jesucristo, Jose Rizal, bayaning matapat, bayang pinaglingkuran, buhay ang kapalit. Susundan ko mga halimbawat yapak, bagong Jerusalem, bagong bayan ang tawag, sa lupang kayo mambing. Tanggapin po ninyo walang hanggang pasasalamat, Jesucristo, Jose Rizal, bayaning matapat, bayang pinaglingkuran, buhay ang kapalit. Susundan ko mga halimbawat yapak, bagong Jerusalem, bagong bayan ang tawag, sa lupang kayo mambing. Mawit ang alay, ako ng papuri, sa natamong pagpapala. Bawit nagalay, ako ng papuri, sa natamong pagpapala. At kalayaan. Biyaya at pagpapala, gabay at pamamatnubay ni Amang Iskop Cruz ay sumasa ating ganap, mga kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskop. Ikalawang linggo sa buwan ng Abril, taong 2021. Mga minamahal na kapatid, sa mga nanonood po ng ating live stream at sa mga kapatid na nandito sa tahanan ng ating punong ministro para makiisa sa ating pagsasagawa ng banal na misa. Magandang umaga sa ating lahat at loobin ni Amang Iskop Cruz na ang bawat isang nakikinig ay matuto, maliwanagan at magkaroon ng panibagong pag-asa sapagkat dahil sa paglaganap ng paghihirap hindi lamang sa ating bansang Pilipinas, kung hindi sa buong daigdig, nababatid ng inyong abang lingkod at ng mga naglilingkod kay Amang Iskop Cruz na ang bawat isa sa atin ay tila ba'y nakakadama ng pag-aalinlangan sa pananampalataya na ating tinanggap, ng iba'y iniisip, ako ba'y pinapabayaan ng Diyos ni Amang Iskop Cruz sa kabila ng aking pagsisikap. Mga kapatid, lagi nating tatandaan na ang Diyos ay espiritu, walang buto, walang laman. At ang lagi niyang paulit-ulit na sinasabi sa bawat isa sa atin, sa oras na tayo nasa gitna ng pagsubok, suliranin, panganib, tawagin natin ang kanyang bagong pangalan ng 3 hanggang 7 ulit at dagli siyang darating. Tayo tutulungan sa bawat pagsubok, bawat pagtitiis, bawat pagpapakasakit na ating kinakaharap. Tandaan natin sinabi ng isang apostol ng Panginoong Jesucristo, kinakailangan nating magtiis upang masunod natin si Kristo.
Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis, binigyan tayo ng halimbawa na marapat tularan. Kaya't huwag tayong panghihinaan ng kalooban. Okay lang po mga kapatid na kung minsan ay umiyak sapagkat ang hirap na nararanasan ng katawan, lalo na sa panahong ito mga kapatid, ay talagang nakakaiyak kung minsan. Subalit tatanda natin lagi, ang Diyos ay kapiling natin. Kaya naman sa wakas ng panahong ito mga kapatid, nabatid ng bawat isa na ang lahat ng ito ay bahagi ng paghahanda ni Amang Scopus para sa mas maluwalhating mga araw. Tanggapin natin at batahin ng mayroong galak, ng mayroong pag-asa pa rin na nakakita para sa hinaharap. Ngayong nahayag na ang buong katotohanan, ano ba yung katotohanan? Salita ng Diyos. Bago pa dumating si Amang Scopus sa buhay ng bawat isa sa atin, ang iba sa atin galing ng Romano Katoliko, born again Christian, mga fellowship, at kung ano-ano pang sekta ng pananampalataya na ngayon ay laganap sa buong sangkatauhan. Subalit, nung tayo nandito pa sa mga katuroang ito, alam na ba natin ang katotohanan? Hindi pa mga kapatid. Kapagkat kung alam natin ang katotohanan, hindi na tayo pabalik-balik sa kung ano ang mga pagkakasalang ating nagagawa. Alalahanin natin mga kapatid, kung mayroon lamang batas si Amang Scopus na pag ikay nagkasala, ikay mamamatay ng 1 taon, 2 taon, pero walang ganun mga kapatid. Kahit na tayo nagkakamali, nagkakasala sa ating kapwa at sa Diyos, ibinibigay ng Diyos ang pagkakataong mabuhay tayo ng may kalayaan, magdesisyon ano ang tama at mali. At dapat natin itong pahalagahan at ipagpasalamat sa Diyos na kahit pala ako'y nagkakasala, binubuhay pa pala ako ng Diyos, binibiyayaan pa pala ako ng Diyos, hindi pa rin pala ako pinababayaan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mahabagin at maawain. Hindi niya ikinatutuwa na ang isang taong masama ay mamatay nang hindi nakapagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Nang ibig sabihin, kaya tayo nabubuhay pa mga kapatid, ang lagi nating iisipin, tayo makasalanan pa. Amen? Amen. Ibig sabihin, nagkakasala pa rin ang ating isip, ang ating bibig, ang ating dila, at ang ating kalooban sa ating kapwa at higit sa lahat ay kay Amang Scopus. Gaano na din po ba kalalim yung ating pagkaunawa tungkol sa Diyos na ating sinasamba sa huling panahon ito, mga kapatid? Bakit ba tayo nagpapagal? Bakit ba tayo ay nagsisikap na matuto ng kanyang mga aral at turo? Sapagkat ganito ang kanyang sinabi mula sa sulat ni Juan sa kabanatang 17, ang talata ay 7. Upang mas maunawa natin bakit ba tayo nagsisikap matuto sa buhay na ito tungkol sa aral at turo ng Panginoong Jesucristo. Ganito ang maliwanag na nakasulat, mga kapatid. Juan chapter 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Isang makapangyarihang salita na nagtuturo sa lahat na ang Diyos ay iisa. Subalit, ipinapaunawa ng Ebanghelyo na kung paano ang Diyos ay iisa, isinugo niya ang kanyang anak. Sino ba yung anak na tinuturing, mga kapatid? Anghel ba o tao? Tao, mga kapatid. At upang ipakita ng Diyos paano maging tao o paano magsilbing ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos, ipinakita muna ng Diyos. Nagkatawang tao siya sa katauhan ni Jesucristo upang ipakita sa ating lahat paano ba dapat mamuhay ang isang tao. Ngayon, kung atin bang ihahambing ang ating sarili kay Kristo, masasabi ba nating malapit na tayo? Tayo sa ating mga sarili, mga kapatid, na nakakaalam sapagkat tayo lamang nakakakilala sa atin. Sabi nga mga kapatid, tayong tao, mayroon tayong iba't ibang karakter. Bakit ko sinabing may iba't ibang karakter, mga kapatid? Iba tayo kapag kausap natin ang ating asawa, di po ba? Iba din ang ugali natin kapag kausap natin ay ang ating mga kaibigan. At iba din yung nagiging kaasalan natin kapag ang kausap natin ay ibang tao. Amen? Amen. Kung minsan,
Kung sino pa yung kadugo, mas bastos o mas magaspang ang ating pananalita at kaasalan sa ating magulang, sa ating kapatid. Pag sa ating kaibigan, medyo nababawasan, di ba? Medyo parang nagpapa-impress ka, gusto mo, mabuti ka sa paningin ng iyong kaibigan. Lalo na sa ibang tao, lalo higit sa trabaho. Kausap mo ang boss mo, parang kang banal, hindi po ba? Pero di ba parang mali, mga minamahal na kapatid? Kung sino pa yung ating mga mahal sa buhay, siya pa yung nagiging magaspang ang ating kasalan sa ating pakipag-usap, ating pakitungo, nakikita yan sa ating mga kaasalan. Kaya naman mga minamahal na kapatid, pagsikapan nating matuto ng naaayon sa kasulatan. Maraming turo tayong natutunan, una't higit sa eskwelahan, sapagkat sinabi ng ating mga magulang, ito lamang ang tanging may pamamana sa atin. Ngunit sa ating pagkatuto, naiiwan yung ating kaluluwa. Kasama doon yung ating kaasalan. Amen. Mahirap tanggapin, pero ang katotohanan, mas maraming nakatapos ang magagaspang ng ugali at malayo sa pakipagtipan sa Diyos. Ulitin ko ang aking binasa, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Kung atin pong bubutiling maigi, mga kapatid, paano mo makakamit ang buhay na walang hanggan? Sapat na bang ikay nanampalataya kay Kristo? Hindi. Ang sinasabi dito, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos. Nang panahon ito ba, ipinakilala na ng Diyos ang kanyang buong misteryo? Hindi pa. Tayo dumako na doon sa kaganapan, katuparan at kaganapan, na sinasabing dito niya lubusang ipapakilala ang kanyang ministeryo. At ngayon, hayag sa ating mga kapatid, sino ang Diyos sa pasimula, sino ang Diyos sa panahon ng mga Hudyo, at sino ang Diyos sa ating panahon, mga minamahal na kapatid. Nagbabago ba ang Diyos? Hindi, mga minamahal na kapatid. Tayong tao ang nagbabago. Depende sa mga pangyayari sa ating buhay. Sabi ko nga mga kapatid, kapag tayo nasa masaganang pamumuhay, okay yung trabaho, okay ang buhay natin, meron tayong kinakain sa araw-araw, may naibabayad tayo sa ating mga pangangailangan, makakabili pa tayo ng mga bagay na mas makapagpapaalwan ng ating buhay, mas naiisip natin, mahal ako ng Diyos. Di ba? Kasi nararamdaman natin yung biyaya at pagpapala ng Diyos. Pero pag dumating yung pagsubok, na alam naman ng bawat isa sa ating, bahagi pa rin naman ng pagkirang sa atin at pagmamahal ng Diyos, sinasabi natin, hindi ako mahal ng Diyos. Ibahin natin yan, mga kapatid. Baguhin natin ang kasalang yaon. Sapagkat makakamit natin ang buhay na walang hanggan, tutumbasan natin ang pag-ihirap dito sa lupa. Mabigat di po ba, mga kapatid? Kung ano ang naging alwan at naging pagpapakalayaw natin dito sa sanlibutan, oras na tayo bawian ng buhay at humantong sa kalagayang wala na tayong pisikal na katawan, doon naman babawiin ang lahat ng kaligayahang pinamasa natin dito sa lupa. Ang kapalit nito ay pagdurusa. Ang kapalit nito ay kaparusahan, mga minamahal na kapatid. Ngunit habang tayo naghihirap dahil sa paggawa ng matuwid, paggawa ng mabuti, pagsunod kay Kristo at pakikinig sa aral-turo ng Espiritu Santo, sa kabila ng tayo nauuhaw, nagugutom sa lahat ng bagay, doon naman tayo, kapag tayo namatay, maalwang pamumuhay, kasama ang Diyos. Wala nang gutom, wala nang uhaw, wala nang luha, puro kagalakan. Papuri at pag-awit na lamang kaya mag-iskopus ang ating gagawin hanggang sa wakas, mga minamahal na kapatid. Sino ang tunay na nakakakilala kay Kristo? Tayo ba na tumanggap sa Espiritu Santo ay tunay na nakakakilala kay Amang Iskopus at kay Kristo? Alamin natin, mga kapatid, kung paano natin mapatutunayang kilala natin ang Panginoong Jesucristo at si Amang Iskopus mula sa sulat ng 1 Juan, ang kabanata ay 2, talatay 3 hanggang 6. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan.
Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Heso Kristo. Purihin ng Diyos. Naway naunawaan niyo ang aking binasa, mga kapatid. Mapatutunayan lamang ng isang taong siya'y umiibig at nananatili sa Diyos kung isinasapamuhay niya ang aral at turo ni Kristo. Nang ibig sabihin, wag mong ipagmapuri ang iyong sarili, ikay mabuti kung hindi naman talaga totoo. Mga minamahal na kapatid. Ngayon, lahat tayo naunawaan natin sino ang Diyos sa pasimula hanggang wakas. Sinasabi natin, kilala ko na ang Diyos. Siya yung simula, Espiritu, nagkatawang tao, kay Espiritong dumapit upang tayo ihanda sa parating na mga araw. Ngunit, sa kabila ng pagkaunawa natin sino ang Diyos, ano yung darating, nananatili pa rin tayong suwail sa kanyang mga aral at turo. Amen? Amen. Ito'y totoo, mga kapatid. Na kung minsan, sa apang araw-araw nating pamumuhay, nakakaligtaan natin na tayo may Diyos na pinaglilingkuran. Nakakaligtaan natin na isiyamang Iskopos ay mayroong inihahanda para sa atin, na binabaliwala natin ang bawat pagkakataong makagawa ng mabuti. Ano ba ang sabi? Paano ba dapat sinasamba ang Diyos? Ang sabi sa sulat ni Juan sa Kabanatang 4, ang talata ay 21 hanggang 24, sinabi ni ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ng aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Napakaliwanag, mga kapatid. Ngunit sa wakas ng panahong ito, marami pa rin Kristiyano ang nagiging bulag sa katotohanan. Marami pa rin mga Kristiyano ang naniniwala sa mga mabababaw na aral tungkol sa Diyos. Hindi binubuklat ang kasulatan upang mas maliwanagan. Isinasara ang pandinig sa mga taong tunay na ang hangad ay sila'y maligtas, mga minamahal na kapatid. Sapagkat kung minsan ang katotohanan ay mabigat at masakit tanggapin. Ngunit ang kasinungalingan na kung minsan masarap sa pandinig, pero iyon ang magbubulit sa atin sa kasalanan. Kasalanan ang mga gawang hindi naaayon sa pananalig ayon sa kasulatan. Butihin natin yung pangungusap na yun. Kasalanan ang mga gawang hindi ayon sa pananalig. Nang ito'y sabihin ni Pablo, mga kapatid, mayroong mga tao na mayroong pananampalataya. Ngunit dahil sa mga iba't ibang kuro-kuro, iba't ibang mga turo ng tao, nalito sila kung ano ba yung dapat gawin. Ngayon, ginagawa nila yung bawal sa kanilang pananampalataya. Ngayon, dito sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Iskopos, meron bang bawal? Meron din, mga kapatid. Ano ang mga bawal, mga kapatid? Sa loob ng sanctuary ni Amang Iskopos, meron ng batas, di po ba? Bawal mangumunyon ang hindi nakapagsuot ng puting damit. Marami ang mga kapatid na tila ba'y natisod o hinampo dahil sa batas na ito. Ngunit, kalaunan, nakita natin yung magandang epekto sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Iskopos. Di po ba? Sapagkat habang nakikita ng Diyos na mayroong kailangang baguhin, sasabihin ito ng Diyos para sa ating kabubuti. Sa Pilipinas, mga kapatid, maraming pagbabago ang dapat ganapin. At kapag mayroong binabago, mayroong nagre-reklamo. Di po ba, mga minamahal na kapatid?
Sapagkat yung nakasanayan na lang ginagawa, ngayon meron ng sumita. Sapagkat hindi na nararapat. Ngayon, kung ikaw ay hindi bukas ang kaisipan, puro reklamo at puro pagdadabog sa gobyerno ang ating magiging kasalan. Ngunit kung tayo nagiging bukas, nakikita natin unti-unti umaayos at gumaganda ang Pilipinas. Amen. Ngunit hindi mayaalis at hindi natin maiiwasan na may mga taong sadyang ang hangad ay sila ang matanghal. Kung minsan, nakikita nilang mabuti na ang ginagawa ng isang tao, ngunit dahil sila'y may inggit at gusto nilang sila ang purihin, sila ang papurihan ng tao, pinapalabas na masama ang ginagawa ng isa. Amen. Ngayon, mga minamahal na kapatid, sa aking binasa, dapat na natin sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Paano ba masasabing ang isang tao sumasamba na sa Espiritu at sa katotohanan? Unang-unang sinyalis, maibigin na siyang makinig sa salita ng Diyos. Kayo ba, tayo ba, ay maibigin na sa salita ng Diyos? Noon kasi mga kapatid, hindi natin maikakaila. Nung tayo talagang nauhumaling pa sa mga gawaing pansamlibutan, hindi pa natin lubos na binibigay ito nagkakaloob kaya mag-discover ko sa ating buong pagkatao para siya paglingkuran. Kapag tayo nakakarinig ng isang taong nagwiwika tungkol sa Biblia, kung minsan, ibinabahagi pa rin naman natin yung ating pandinig. Pero katagalan, kalaunan, para tayo naiinip, para tayo nababagot, parang ambadoy. Di po ba mga kapatid? Kasi may mga taong ganyan. Hindi kasi sila sanay sa pakikinig ng salita ng Diyos na parang itong nakasulat ay isa lamang katang-isip na isinulat upang marami ang malinlang. Gubalit itong kasulatan ito ang buong katotohanan mga kapatid na siyang makapagtuturo at makapagbibigay sa atin ng sapat na kaliwanagan upang mabuhay dito sa lupa. Pero, sumagi ba sa ating isip nung tayo wala pa kaya mag-scopus na ito'y basahin at buklatin? Hindi. Kaya tayo tulungan ng Espiritu Santo. Bumaba siya sa katawan ng mga tao, kanyang mga kinalugdan, upang siya mismo magwika sa atin, iparamdam sa atin na ako'y kapiling niyo, mga tao. Ang Diyos ay laging kapiling nating mga tao. Ngayon, sapat ba yung ginagawa niya mag-scopus? Hindi pa rin. May mga tao sa idyang matitigas ang puso at kalooban, na bagamat naririnig na ang tinig ng Espiritu Santo, nananatili pa rin sa kadiliman. Pinagmamatigas pa rin ang mga puso at kalooban. Ang Diyos na nakikiusap sa ating mga kapatid na natutulog ang kaisipan at kalooban, subalit wala pa rin. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay dumating hindi isang tagapagligtas, dumating siya bilang hukom. At ang hukom ay iba ang katungkulan at katwiran sa mga o sa pagiging anak ng Diyos. Mga minamahal na kapatid. Kaya huwag nating balawalain ang panawagang ito ni Amang Scopus sa wakas ng panahon ito. Ano pa ang sabi mga kapatid sa ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan? Ang sabi sa 1 Juan, sa kabanatang 2, talatang 27, Gayunman ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Napakaliwanag mga kapatid, manatili tayo kay Kristo. Na hindi ito lubhang na ipapaliwanag at na ituturo ng mga mangaral sa libutan. Kung hindi dumating ang Espiritu Santo mga kapatid, lahat tayo ligaw, lahat tayo hindi maliligtas, lahat tayo walang tiyan sa buhay na walang hanggan. Ito ang katotohanan sa atin na ipinagkaloob niya mga Scopus. Nang ako'y bumaba noong Pebrero ang 1, 1966, lahat kayo'y patay. Ano ang patay mga kapatid? Patay ang pananampalataya. Nagpe-praise the Lord tayo, nag-aabuloy tayo, nag-iikapo tayo, ngunit hindi para tayo magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Para saan ang ating pagpapagal? Para saan ang ating pagpapalugi? Para sa wala, mga kapatid. Sapagkat hindi tayo sumunod dito sa salitang ito. At tulad ng tinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo.
Ngayon, butilin natin mga kapatid, ano ba yung mga nagiging dahilan upang malayo tayo sa katotohanan tungkol sa Diyos? Ano ang naglalayo sa atin sa tunay na pagsamba sa Diyos? Unang-una mga kapatid, sa listahan, katamaran. Number 1 yan sa ating tao, katamaran. Ang sabi nga, handa ang isip, ngunit mahina ang katawan. Sino ang sinabihan nito mga kapatid? Si Apostol Pedro. Di ba, nung sila'y nasa hardin ng Getsemani, ang sabi ng Panginoon, makipagpuyot kayo sa akin sa pananalangin. Nakipagpuyot naman sina Pedro. Ngunit, bandang dulo, ang Panginoon na lamang nag-iisang gising at nananalangin sa Ama. At nakita niya ang kanyang mga apostol na tutulog at ang niya sinabi, nakahanda ang Espiritu. Nang ibig sabihin, may kalooban naman sina Pedro na siya'y samahan sa pananalangin. Ngunit, mahina ang laman. Amen? Tayo ba mahina ang laman? Ibig sabihin, nandun tayo sa tamad, katamaran. Amen? Sino dito ang tinatamaan ng katamaran? Yung may araw na talagang tamad. Na talagang hindi nababangon ng higa, hindi magbubumog, hindi kakain, hindi maliligo. Kayo ba ganon? Sino dito ang walang ligo ngayon? Kaya, di ba mga kapatid? Joke lang. Pwede namang hindi maligo ang pag-araw ng linggo. Later na lang pagkatapos ng misa. Pero tayo mga kapatid, tama yung aking sinasabi sa inyo, di po ba? Tayong lahat ay may katamaran. Ito mga kapatid, dito sa Mother Sanctuary, ito'y sa totoong nangyayari. Katabi na ang simbahan. Pero yung taga-malayo pa ang nauna. Yung taga-malapit ay tulog pa. Amen? Amen. Siguro sa mga kapatid na nanonood na malapit sa simbahan, tamay, huwag magagalit. Amen? Na kung minsan yung taga-malayo, halimbawa, taga-Quezon, abay nauna pa ang taga-Batangas, nauna pa ang taga-Laguna. Yung kapatid na walking distance lamang sa santuario ay yun, nagpapakain ng baboy, naglilinis ng bahay. Ay mamaya na lang ako kapag marami na. Ganyan tayong tao. Kaya ba gano'n mga kapatid? Pag nakita niyo, sarado pa ang simbahan uuwi muna ako, wala pang tao. Di ba mga kapatid? Maraming nagiging dahilan upang makita sa atin yung katamaran. Ano pa mga kapatid? Tamad tayong magpuri. Ako, isa sa tinatamahan nito mga kapatid. Sino dito ang nagpupuri na walang gatol, walang paltos, walang, kumbaga, talagang araw-araw magpupuri? Pagpatak ng alas 6, impunto, hindi ka lalagpas ng O1, O2, O3. Talagang pagsapit ng alas 6, magpupuri. Nagaganap ba yan mga kapatid? Nagaganap ba natin yan mga kapatid? Amen o hindi? Ano ba yung amen? Totoo o hindi? Diba? Mga minamahal na kapatid. Kaya ang katamaran mga kapatid, ano ba ang nagiging dahilan? Ito kasi mga kapatid, magaan kapag pang sanlibutan, mabigat pagpang kay Amang Scorpius. Amen? Amen. Diba? Nung walang pandemic, pag ganitong mainit ang panahon, summer, ano yung papasok sa isipan ng marami? Swimming tayo, outing tayo, mag-picnic tayo. Di po ba? Biyernes Santo pa yun. Amen. Kung minsan nangyayari pa yun sa mga Biyernes Santo, Huwebes Santo, na para, kumbaga, dapat inilalaan sana sa pagdadasal, sa pag-aayuno, di po ba? Pero, mga minamahal na kapatid, dito na lamang tayo sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Scorpius. Minsan sumasagi sa aking isip, kung kailan ko natutunan yung buong katotohanan tungkol sa Diyos, mas naging tamad ako. Ganun ba tayo mga kapatid? Kung kailan ko mas nalaman ang totoo tungkol sa Diyos, mas doon ako naging makasalanan. Amen? Amen. Kasi mas nalaman mo na yung mga dapat gawin. Kagaya nito, batas panglinis. Alam mong bawal maging palalo, mataas, maharot. Pero dahil nung nalaman mo ito, alam mo na ngayon kung paano lumabag. Yun yung sinasabi ni Pablo, hindi po ba? Doon sa kanyang mga sulat. Kung kailan ko nalaman ang katotohanan, saka ako naging mas masama. Dahil alam ko na kung paano ito lalabagin. Parang ganito lang yan mga kapatid. Ikaw ay tumakbong mayor. Nung mayor ka, nalaman mo kalakaran sa munisipyo. Nagangad kang tumakbo bilang gobernador, nalaman mo kalakaran sa loob ng probinsya mo. Nag-try kang maging congressman, nalaman mo ang kalakaran sa distrito mo.
At naghangad kang maging senador, nalaman mo ngayon paano gumagana ang sistema ng bansa. Dahil sa daming kaalaman mo, mas alam mo ngayon kung paano mag-cheat, kung paano mo mas madadaya ang tao, paano ka pa makapagnanakaw sa kaban ng bayan. Amen. Amen. Ito yung maling pag-aaral, maling pagkuha ng kaalaman, maling paggamit ng karunungan at kaalaman. Kung kailan mo nalaman yung mabubuti, mas nagkaroon ka ng dahilan para gumawa ng masama. Ito ay isang example, mga kapatid. Nawala sa akin yung pag-aantanda. Kayo ba, mga kapatid, dati nag-aantanda? Yes. Di po ba? Pero dahil sa pagkawala ng pag-aantanda, parang minsan, parang nawala yung pagrespeto mo kung minsan. Napadaan ka simbahan. Okay. Napadaan ka sa isang sagradong lugar. Okay. Parang nabawasan yung pagiging sagrado mo bilang Kristiyano. Amen. Ito yung sinasabi din natin, mga kapatid. Hindi natin hinahatulan, hinahamak ang ating mga kapatid na Kristiyanong nasa Iglesia ni Cristo, nasa El Shaddai, nasa Roman Catholic. Dahil hindi naman tayo naiiba sa kanila pagdating sa pamumuhay. Amen. Amen. Naiiba lamang tayo dahil alam na natin sino siya, sino ang Diyos, sino si Kristo, ano ang dapat sa pamuhay, ano yung dapat iwan. Pero hindi tayo naiiba sa kanila, nagkakasala pa rin tayo. Ngunit, mas higit yung ating magiging kaparusahan. Bakit, mga kapatid? Ang sabi sa kasulatan, higit ang kaparusahan naghihintay sa mga taong nakakaalam ng katotohanan, pero hindi ginagawa. Tama? Halimbawa, mayroong isang kapatid dito sa mga nanonood sa Facebook live stream. Kung meron po sa inyo, mga kapatid, na baguhan, bago pa lamang kay Amang Iskopus, at ako bilang saserdote, biglang dumating si Amang Iskopus. Handa na siyang maghatod igawad ang parusa at ang pamanang buhay na walang hanggan at iba pang mga dala niya sa kanyang pagdating. Nakatitiyak ba ako na ako ang magmamana? O itong baguhan na wala pang pagkaunawa masyado kayo mag-Iskopus? Mas malaki ang nakaambang kahatulan sa mga mas nakakaalam ng katotohanan kaysa sa mga taong hindi pa nakakaunawa. Nang ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, hahatulan tayo ayon sa ating isinagawa, ayon sa ating pananampalataya. Mas i-elaborate ko pa, mga kapatid. Ang mga Muslim ba walang kaligtasan? Sino nagsasabing wala? Sino nagsasabing meron? Alam ko, nalilito kayo. Pero, ang nakasulat, hahatulan sila ayon sa kanilang kautusan pagdating ng araw. Hindi sila hahatulan ayon sa pagkakilala natin kay Amang Iskopus. Ang Iglesia ni Cristo, ang Roman Catholic, ang Baptist, ang El Shaddai, hahatulan sila ayon sa kanilang pagkaunawa. Amen? Tayo mas mabigat ang hatol sa atin na tumanggap at kumilala kay Amang Iskopus. Bakit? Alam mo na sino ang Diyos. Alam mo na sa isip, sa puso at gawa sino ang Diyos. Pero nung makilala mo siya, mas pinili mong tumalikod. Mas pinili mong maging tamad. Amen? Amen. Di ba, mga kapatid? Mas mabigat ang parusang naghihintay sa mga nakakilala na kay Amang Iskopus. Sapagkat ganito yan, mga kapatid. Kung hindi pala ako nakakilala kay Amang Iskopus at yung isang kapatid na nasa Iglesia ni Cristo, baka mas malaki pa ang kanyang nagawa. Amen? Maraming mga kapatid na Kristiyanong nasa iba pang mga sekta ang naghihintay makilala si Amang Iskopus. Ngunit ikaw, ngunit ako, ngunit tayo na nandito na sa loob ng ministeryo ay tamad pa rin. Matigas pa rin ang ulo. Amen. Sana magising tayo, hindi lamang ako, kundi tayong lahat ay magising sa mga aral na ito ng Diyos Espiritu Santo sa huling panahon ito. Sa mga kapatid na ang iniisip ay katulad pa rin ito ng lumang katuruan na kapag tayo nagsimba sa Roman Catholic, nagkantanda, nagpahid ng holy water, nag-abot sa pari, nagmano sa pari, nagrosaryo, nagnobena, naglahat ng meron ng turo, ay banal na. Hindi po ganoon ang pananampalataya. Sa huling panahon ito na tayo tinawag ng Espiritu Santo sa kanyang bagong pangalan, Iskopus, mas mataas na po yung level ng ating dapat gawin. Amen? Amen. Hindi po kasi tao ang tumawag sa atin, mga kapatid. Yung standard bilang tao, kung tutusin, mas mataas pa kaysa sa standard na ipinapakita natin nung nakilala natin ng Diyos. Amen? Ibalik natin doon sa pagsusuot ng puti. Diyos ang tumawag sa atin.
Tapos, magiging matigas ang ating ulo dahil lamang sa pagsusuot ng puti. Amen. Gusto ba ng Supreme Minister na kayo'y mabastos dahil kayo hindi nakaputi, hindi kayo magkokomunyon? Hindi. Isinusog lamang itong batas na ito upang mas maunawaan natin, kailangan natin ito ganapin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kapag ba may batas, may parusa? Yes. Sapagkat kung mayroon kang batas at wala kang parusa, walang kwenta ang batas. Amen. Walang kwenta ang batas. Kung magbabatas ang Diyos, tapos wala naman palang parusa sa lalabag, anong sense ng batas? Kaya binigay ang batas niya mga iskopos ang 7 handog para meron tayong guide. Excuse me mga kapatid. Move on tayo mga kapatid. Katamaran. Basahin natin ang nakasulat sa Santiago sa kabanatang 4, ang talata ay 7. Mga kapatid. Sabi, Santiago chapter 4 verse 7, ang maliwanag na nakasulat ay ganito mga kapatid. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo at umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Ama namin. Napakaganda mga kapatid ng Ebanghelyo. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan ninyo kayo. Sino ba ang dyablo? Tao. Ibig sabihin, pwede rin tayo maging dyablo? Yes, mga kapatid. Kung sinasabi natin ang tao ang dyablo, ibig sabihin, marahil tayo dyablo pa rin. Ano ba yung dyablo? Masamang isip, masamang puso, masamang pananalita. Nanggagaling ba ito sa anghel? Nanggagaling ba ito sa Diyos? Hindi. Nanggagaling ito sa atin. May nagturo ba sa iyo nito? May nagtudyok ba sa iyo nito? Wala. Sarili mong desisyon. Pagkukusa mong itong ginagawa, walang nagsabi sa iyo. Halimbawa ako, kapatid, magmura ka, murahin mo nga siya. Pwede ba yun, mga kapatid? Hindi. Kapag galit ka, kung ano yung nasa loob mo, kung dyablo pa rin ang puso't kalooban mo, kapag dumating ang galit, magiging dyablo pa. Amen? Amen. Ngunit, kung nasa iyo ng turo at aral niya mga iskopus, bagamat may dyablo pa rin asal na nasa iyo, pipigilan mo ito. Susupilin mo ito. Nangyayari ba yun sa ating mga kapatid? Gusto mo nang murahin eh. Pero dahil alam mong mali, alam mong masama, pipigilin ko na lang. Hihinga ako ng 3 malalim. Tawag kay ama, kayo na po ang bahala. Talaga. Baka masampal ko. Joke lang. Di ba mga kapatid? Pero at least pinipigil natin. Sinisikap nating baguhin. Kung dati tayo palamura, mapaghatol, mapanghamak ng kapwa, nung nakilala mo si Ama, unti-unti naman ay nabago ko ng kapatid. Kung ako man ay nakapagbibitaw, ito siguro dahil na lamang sa pagkagulat. Pero kung ito'y ginagawa mo ng may pagkukusa at may pangduduro pa, ito'y ibig sabihin lamang, hindi mo nilalayuan ng dyablo. Hindi naman natin sinasabing, halimbawa ako, ay dyablo ka kapatid, ayaw ko sa'yo. Hindi po ganun. Ang dyablo ay yung masamang salita. Sinabi ba ng Diyos, kapuotan mo ang masama at ibigin ng mabuti? Yes. Pero ang sinasabi, huwag mong kapuotan ng tao. Ang kapuotan mo yung masamang ginagawa ng tao. Kasi paano? Ganito. Anak mo, gumagawa ng masama. Anak, nakasulat sa Bible. Kapuotan ng masama at ibigin ng masama ka anak, kinapupuotan kita. Pwede ba yon? Hindi. Ang kinapupuotan natin, unang-una, yung masama na nasa bata o nasa iyong anak. Pero mahal mo ang iyong anak, di ba? Yun ang dapat at nararapat. Ngayon sa ating kapwa, hindi mo kaano-ano. Dapat mo bang kapuotan? Hindi. Ang kapupuotan natin yung masama. At kung meron tayong pagkakataong masabi sa kanya ang kasamaang yaon na nakapagbibigay sa kanya ng masamang impresyon sa ibang tao, kapatid, ikig masyadong palamura. Ipapansin mo ba? Kapag ikiganyan ng ganyan, lalayo ang loob sa iyo ng tao, ng mga kapatid mo, ng iyong mga anak.
At saka hindi maganda yan sa pagsasama ng pamilya. Di po ba mga kapatid? Meron tayong dapat na ginagawa sa buhay nating tao para maiwasan at malayuan natin ng diablo. Ano pa ang sabi? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Nang ibig sabihin, ang Diyos ba ang dapat lumapit ng una? Ang Diyos ba ang dapat maghanap sa tao? Hindi. Nakahiga ka dyan. Amangis Copcus, gusto ko pang mahalagang ang mensahe ninyo. Aba, hindi ganun mga kapatid. Gusto mong matuto, gusto mong maunawaan ang salita ng Diyos, magpagal ka. Anong ibig sabihin na magpagal? Lumapit ka kaya Amangis Copcus. Pakinggan mo ang kanyang mga salita. Limiin mo, tanggapin ang mabuti, iwaksi ang masama. Di ba yan ang bilin lagi niya Amangis Copcus? At alisin natin yung ating katamaran. Dapat palitan natin yung magaan ang pangsanlibutan, mabigat ang pang sa Diyos. Palitan natin, maging magaan sa atin yung paggawa, pagkatungkol at patungkol sa Diyos. At kapag pangsanlibutan, parang kang tinatamad na, balikan rin na natin. Ako mga kapatid, sa totoo lang, noong ako'y wala pa kaya Amangis Copcus, kapag may kasalan sa amin, may birthday yan, may libo, lagi akong nandun. Kasi masaya doon. May pagkain, may mga kaibigan, may makakita kong iba-iba. Pero ngayon na kaya Amangis Copcus na, alam mo yung nabawasan, kung minsan natutuwa pa rin, pero nabawasan yung paghahangad mo na makipagkapwa-tao sa mga ganong okasyon. Mas masarap sa loob ng ministeryo at ilaw ng Amangis Copcus, may assembly, yan. May Bible study, yan. Mas sikapin natin doon, nagiging magalak ang ating puso at kalooban. Amen. Amen. Sa mga kapatid na nanonood, naunawaan niyo po yung aking sinasabi. Nabawasan natin yung pagkaibigin natin sa mga gawang makasanlibutan. Although nakapagbibigay ito ng kasiyahan, pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sandali lang yun. Sample, gusto ko ng iPhone 11 Pro. Di ba? Masarap sa pakiramdam. May cellphone kang maganda, may camera kang maganda, may pang selfie ka, may pang TikTok ka. Hindi po ba mga minamahal na kapatid? Pero, madadala mo ba ito sa langit? Hindi. May mga kaibigan ka na makasanlibutan, maporma ka, sikat ka. Sila ba'y makakasama mo sa buhay na walang hanggan? Hindi. Pero sinabi ko bang katulad? Hindi. Ang kinakailangan, unti-unti baguhin natin ang ating sarili. Lumapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin, sabi ng ibang mundo. Malapit ba sa Diyos ang tao at batang makabarkada? Hindi. Malapit at lumalapit pa sa Diyos ang taong laging tamad, laging may dahilan. Ang sabi nga ng kasabihan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kapatid, assembly bukas. Ay kapatid, nagkataon, binyag ng pamangkin ko eh. Diba? Ay kapatid, nanganganak yung baboy ko eh. Hindi naman pwedeng iwan. Baka mga anak mag-isa yun eh. Pamatay pa yung mga alaga ko. Marami. Kapatid, naku, wala akong pamasahe. Pangbili na lang namin ito ng bigas eh. Di mo ba? Marami tayong nagiging dahilan sa paggawa ng mabuti. Pero, pag pangsanlibutan, naku eh, wala naman kami pamasahe. Hindi, mag-outing tayo. O sige, mamumutang muna ako. Oh. Ay, binyag ng anak ko, wala akong pera. Hindi, mamumutang muna ako. Ba't pag tao, nakakautang tayo? Pero pag Amangis Copcus, ang bigat. Ang bigat ng ating kamay, bumunot ng 1,000. Ama, 1,000. Diba, mga kapatid? Eh, paano kung dumating si Amangis Copcus, mga anak, narito ang biyahe, pagpapala? Ama, ganyan tayo. Amen. Amen. Lalo na sa huling panahon ito, mga kapatid, na ang hirap ng buhay, na ang mga taong sanay sa Diyos kumakapit, ay sa kapwa-tao kumakapit. Anong ibig sabihin? Sa tao nagtitiwala. Amen? Imbis na abangan ng mensahe ng Diyos, ano ang inaabangan ng tao? Mensahe galing kay Kapitan. Kapitan, kailan ng ayuda? Mayor, kailan ng 5K galing sa gobyerno? Ayuda po. Kailan po matatapos ang ECQ, governor? Yan yung inaabangang mensahe. Pero yung mensahe ng Diyos, nakikita na yung live stream. Ay, scroll ko muna. Hanap muna ako ng update, Facebook. Amen. Amen. Kaya naman mga kapatid, itong mga sinasabi ng inyong abang lingkod, hindi lamang po ito para sa nasa loob ng ministeryo at ilaw ng mga Copcus. Ngunit, sa ating nasa loob ng ministeryo at ilaw ng mga Copcus, mas dapat nating i-level up
I-level up tuloy parang Bisaya. I-level up ang ating pagkakilala sa Diyos. Amen. Amen. Kasi noon, parang mas sagrado pa ang ating pagkatanggap nung tayo mga nasa Roman Catholic pa. Di po ba? Yung tipong kahit madaling araw, bumiyahe ka malayo, magdadala ka ng rosaryo, magdadala ka ng bawang pagkain, mag-aayuno ka. Ano pa? Di ba? Ang dami nating mga extra na ginagawa para lamang ipakita sa Diyos na akala natin tama at sa tao na tayo religious. Pero nung tinanggap natin siya mga Iskopos, ay okay lang pala kaya mga Iskopos kahit walang abuloy. Libre eh. O di na wala na yung abuloy. Hindi naman natin sinasabi, mag-abuloy kayo mga kapatid. No. Sinasabi lamang natin kung ano yung naging adjustment natin nung tayo tumanggap kayo ng Iskopos. Pero sana yung adjustment na ginagawa natin nung tayo tinanggap natin ng Espiritu Santo ni Amang Iskopos ay mas naging improve tayong Kristiyano. Hindi tayo pabagsak. Pa-improve tayo. Sana. Ngunit hindi eh. Kung minsan, nagiging palamutin na lamang natin si Amang Iskopos. Paano palamutin, mga minamahal na kapatid? Sinasabi lamang natin ng ating dila na tayo nasa Diyos. Ngunit ang totoo, malayo pa tayo sa Diyos. Yan ang totoo, mga kapatid. Ano pa ang sabi? Ito pa ang mga dahilan bakit nalalayo ang tao sa Diyos. Maling katuruan at pagkaunawa. Isa-isahin natin, napakarami nito, mga kapatid. Ngunit, pinili ko lamang yung mga sitas na tingin ko'y ukma sa uling panahon ito. Basahin natin mga kapatid, mula sa sulat ni Mateo, kabanatang 15, ang talata ay 7 hanggang 9. Ganito ang maliwanag na nasusulat mga kapatid. Mateo 15, verse 7 to 9. Ganito po ang maliwanag na nakasulat. Mga mapagkunwari, tama ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. O itinuturong utos ng Diyos ang utos ng tao. Mga minamahal na kapatid. Ukma ba ito sa nangyayari sa uling panahon ito, mga kapatid? Yes. Imbis na ituro ng mga ngaral ang dapat na ituro, which is ang aral at turo ng Panginoon, napalitan ito ng turo ng tao. Amen? Amen. At dahil sa mga turong ito, naligaw tayo. Inisip natin na ito na yung batayan para ikimaligtas. Ito na yung batayan para magmana ng buhay na walang hanggan. Alin? Mga minanang turo. Ano pa ang sabi? Marcos chapter 7, verse 14. Ganito naman ang nakasulat, mga kapatid. 14 chapter 7 verse 14 to 16. Ang sabi, ang nagpaparumi sa tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig. Amen. Ito ang aral na laging natin naririnig sa TV, sa radyo, sa mga ngaral na magagaling ng sanlibutan. Bawal kumain ng baboy. Bawal kumain ng dugo. Kayo ba kumakain ng baboy? Yes. Masarap ang baboy. Lalo pag sariwa. Kayo ba kumakain ng dugo? Yes. Lalo pag masarap ang pagkaluto. Masama ba ito? Masama sa mga taong nananatili sa lumang aral. Lumang aral. Ano ito? Yung mga turo mula pa doon sa lumang tipan. Ito ba'y angkop sa ating panahon? Hindi na. Inamed na ito ng Panginoong Jesucristo. Ito nga po ang liwanag na nakasulat. Anong sabi? Ulitin ko, hindi nagiging marumi ang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Sa ibang bersyon, hindi nakapagpaparumi ang lumalabas sa bibig kung hindi ang pumapasok sa bibig. Baliktad. Hindi nakapagpaparumi sa ating tao yung pumapasok sa bibig kung hindi ang nakapagpaparumi yung lumalabas. Ano ba yung lumalabas? Masamang pasalita, panunungayo, paghatol, paghamak, pagmumura, panlalait, lahat na ng masamang lumabas dito. Yan ang ayaw ng Diyos. Na ibig sabihin, tinapos na ng Panginoong Jesucristo ang aral na bawal ito, bawal ito, bawal ito. Wala na. Kaya sa mga kapatid na nakakarinig pa rin hanggang ngayon ng mga turo ng mga pari, ng ibang mga
ministro na bawal kapatid yan. Huwag na po kayong maniwala. Huwag na po tayong makinig. Baliwalay na lang po natin. Sapagkat tapos na yung panahon yun. Bakit po sinabing tapos na mga kapatid? Sapagkat kaya ito ginawa ng Diyos sa panahon ng mga sinaunang mga anak niya, mga hinirang niya. Dahil hindi pa sapat ang karunungan at kaalaman nating tao, nilang mga tao sa panahon yun. Wala pang advanced na siyensya para maunawaan nating tao ano ba yung nilalaman nito, ano ba yung mga kapag ginahin ko ba ito araw-araw, mamamatay pa ako agad, di ba? Mga kapatid. Pero sa ulit pa lang, ito sapat na karunungan ng tao upang maunawaan at malaman ng about sa mga pagkain. Ngayon, mga kapatid, kapag ba ikay kumain ng baboy ng isang buwan walang pati, ano ang magiging dulo nito, hangganan nito? Sakit. Unang-una yung high blood. Kapag ikay high blood, pwede kang may stroke, pwede kang magka-diabetes, at kung ano-ano pang komplikasyon sa ating katawan. Ito naman ang sabi niya mga Scotus, sa kabila ng sinabing ito ng Panginoong Jesucristo na wala ng bawal. Ang sabi naman niya mga Scotus, gamitin nyo'y talim. Alam mo, bawal na ito sa'yo. Bakit mo kakainin? Bakit mo patuloy na gagawin? Bawal kang magpuyat. Nagpupuyat ka pa rin. Bawal kang mapagod. Pero hayang ka pa rin. Ganyan si Amang Scotus magmahal sa ating mga kapatid. Bagamat hindi niya tayo binabawalan sa kahit na ito, tayo na sa ating sarili ang pipigil ng ating pagnanasang kumain. Masarap kumain mga kapatid, lalo na kung masarap ang luto. Di po ba? Masarap ang kanin. May malamig-lamig na tubig na inumin. Di po ba? Pero kung walang pambili, paano na? At titiis. Di po ba mga nanangal na kapatid? Pagtitiis pa rin bumagsak. Ano po? Ano pa ang sabi? Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sa kabanatang 14, bilang susugyon sa aking binasa, na wala nang masama na pumapasok sa bibig. Lahat pwede nang kainin. Ganito naman nakasulat. Roma chapter 14, verse 17 to 20. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay pinalulog na ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Purihin ng Diyos. Amen. Sa bandang simula, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Makakaliwanag mga kapatid. Sinabi na ng Panginoong Jesucristo, inulit pa ni Pablo, sapagkat ng panahon ito, mahigpit na sinusunod ng mga Hudyo, mga Israelita, ang batas tungkol sa pagkain. Na kapag ito iyong nilabag, tinuturo nila ang kanilang sariling marumi sa paningin ng Diyos. Ngunit sa uling panahon ito, ano nakapagpaparumi sa tao? Yung lumalabas sa bibig. Yung ating ginagawa sa ating kapwa, yan ang nakapagpaparami sa atin sa paningin ni Amang Scotus. Kaya tapusin na natin sa ating sistema yung bawal ito, bawal yun, bawal yan. Ang mga taong nakikinig at sumusunod pa sa ganitong mga aral ay maliligaw ng landas. Kahit kapag kayo nakarinig ng mga bulaang guro na nangangaral, kapatid, bawal ang dugo ha, bawal ang baboy. Ito isang palatandaan sila'y bulaang mangangaral, bulaang guro. At kapag ikaw, alam mo nang mali iyon ayon sa turo ng Biblia, at ito'y sinunod mo pa rin, bulaan ka na din kapatid. Kaya sa mga kapatid, sa pananampalataya, kaya mga Scotus, na hanggang ngayon nagkakaroon pa ng kalituhan tungkol sa mga batas-batas na yan, tapos na po yan mga kapatid. Dito kay Amang Scotus, kapag tinanggap mo si Amang Scotus, ang bawal lamang ay sawayin mo ang batas panglinis at pitong mundo. Yan lang mga kapatid. Walang bawal, walang bawal. Meron lamang tayong mga pamamaraang ginagawa sa loob ng ministeryo at ilaw na dapat natin sundin at tukbit bilang kaayusan. Ang isang bansa ba na walang batas may kaayusan? Wala. Gayon din, ang isa bang kongregasyon walang batas magkakaroon ng kaayusan? Hindi. Kailangan may gawin tayong kautusan, pamantayan upang dito'y sumunod ang bawat isa. Bagamat tayo nasa Diyos, kailangan pa rin natin gumamit ng pamamaraang ito galing sa sanlibutan upang mas maging
maayos at maunlad ang ministeryo at ilaw ni Amang Scopus. Amen. Amen. Ano pa ang sabi mga kapatid? Sa Gawa, sa chapter 10, verse 9, ganito naman ang maliwanag na nasulat upang mas maging maliwanag pa sa bawat isa sa atin ang mga aral tungkol dito. Chapter 10, verse 9 to 17. Ang sabi, kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. At narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Purihin ng Diyos. Ito ang isang malaking patotoo mga kapatid. Mismong apostol na ni Kristo ang binigyan ng Panginoon o ng Espiritu ng pangitain upang mas may paliwanag nilang mabuti sa mga taong nais makasumpong ng kaligtasan na wala ng bawal. May kumot na ang lahat ng uri ng hayop lumilipad, gumagapang, lahat ng uri nandoon. At sinabi, Pedro, magpatay ka. Pero, ang nangatwiran pa si Pedro, Panginoon, hindi po kakain, marumi po ito. Di po ba? Ngunit sinabi ng Espiritu, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ibig sabihin, pwede nang kumain ng paniki. Gusto niyo ba kumain ng paniki? Kaya, di po ba? Huwag na tayong lumagpas doon sa kung ano yung ating dapat kainin. Mga domestic animal lang, kagaya ng manok, baboy, baka, tupa, kambing. Huwag na kayong lalagpas doon. Di po ba mga kapatid? Yan, kaya nagka-coronavirus daw dahil daw sa paniki. Pero hindi pa po ito proven mga kapatid. Ito'y balita pa lamang na kumakalat sa buong sanlibutan, ngunit hindi pa rin po proven na talagang doon nagsimula. Pero, kung tayong mga itinawag na Amang Scopus ay exotic ang panlasa, tigilan po muna natin. Hindi dahil sa tayo may sinusunod na bawal ito, bawal ito. Pero kung hindi naman dapat kainin, bawa, pusa mo. Wala ka na mailuto. Nakita mo po ang taba ng pusa ko. Iluto ko muna. Di mo ba? Parang magkaroon ka rin naman ng kaunting puso sa hayop. Ang sabi daw, kapag ikaw daw ay baliw o magaspang ang ugali sa hayop, binabato mo, sinisipa mo, ganun ka din daw sa tao. Totoo hindi? Totoo. Kaya kung tayo ay baliw sa pusa, huwag na tayo maging baliw sa pusa. Ako dati, baliw sa pusa eh. Pag yung aming pusa nanganak ay sa baho naman po ng dumi, inahagis po namin sa ilog, sa kabila. Di doon po nagningiyak. Hindi naman po namamatay, buhay pa rin. Pero, yun nga sabi ko sa inyo mga minamahal na kapatid, doon na lamang tayo sa nararapat. Kung ano lang yung nabibili sa palengke. Huwag na kayo maghanap ng mga exotic. Doon sa mga nasa probinsya, maaari, mga ano ba yung mga kinakain? Mga palakang bukid. Di ba? Dagang bukid. Ano ba? Yung mga hindi natin nabibili sa palengke, pero pwedeng kainin sa probinsya dahil ito'y kinasanayan na. Pero yung higit pa doon, yung mga, ano pa ba? Yung bayawak, yan. Pero, kung tutuusin, kapag pinag-usapan natin, ang ayon sa kasulatan, wala nang bawal. Wala nang bawal, mga minamahal. Nasa sa inyo ng pagdidesisyon kung kakainin nyo ibang pagkain na hindi nabibili sa palengke o ano. Pero kung minsan nga mga kapatid, ang lason ay wala sa kapaligiran, natural na kapaligiran, kagaya ng pagkain ng iba't ibang uri ng hayop. Kung minsan ang lason ay nandoon sa supermarket. Bakit? Bumili ka ng 1 kilong hotdog, yan ang kinain mo. 1 kilo ng 1 kilo kada araw. Ano makukuha mo? Sakit. Bakit ko sinabi mga kapatid? Puro preservative kasi ito. Naunawaan nyo? Diba sabi ng doktor, umiwas ka muna sa mga
preserved na pagkain. Kumain ka muna ng mga fresh gulay, isda, karne. Iwasan mo muna yung mga processed food. Pero masarap, di po ba? Mga minamahal na kapatid. Kaya kung minsan, yung mga gawa pa nating mga tao, ayon sa technology, ang mas nakakasama sa atin. Mas masarap pa rin kumain ng pagkain magsasaka. Ano ba sinasabing pagkain magsasaka? Yung simpleng, nagsaing ka, kumuha ka ng talbos, isinapaw mo sa kanin, may bagoong kalamansi ka, di ba? Mga minamahal na kapatid, mas masarap pang kainin. Di ba, brother? Ano po? Di po ba mga minamahal na kapatid? Kaya naman sa atin lahat, mga kapatid, ano pa ang sabi? Sa 1 Timoteo chapter 4, verse 1. Ganito maliwanag bilang pagwawakas ng ating ebanghelyo para sa linggong ito. 4, verse 1 to 5. Ang sabi, maliwanag ang sinabi ng Espiritu na sa huling araw ay tatalikuran ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ito yung mga ebanghelyong binasa ko sa inyo mga kapatid upang maunawaan natin na kanino at nasaan ang kadiliman at katotohanan. At sinasabing maliwanag ni Amang Iskopos, wala na ako sa malalaking simbahan. Wala na. Wala na ang presensya ng Diyos sa malalaking simbahan. Ano yung malalaking simbahan? Yung ating pinanggalingan Roman Catholic. Ano ang batas na sinasagawa sa mga pari? Bawal mag-asawa ang pari. Itinuro ba ni Kristo, huwag kayo mag-aasawa mga apostol ko? Wala pong itinurong ganun. Kaya dito sa loob ng ministeryo at ilaw ng mga Iskopos, hindi ibinagbabawal ang pag-aasawa. Pwede mag-asawa mga pari. Pwede mag-asawa at magpamilya mga pari. Ngunit, kung merong mga pari, si Amang Iskopos na ayaw mag-asawa, kanilang desisyon yun. At hindi natin sinasansala yun mga kapatid. At sinabi din ni Apostol Pedro o ni Pablo, mas maganda ang walang asawa. Amen. Amen. Sa mga saserdote, gusto niyo ba huwag na mag-asawa? Ito ba mga minamahal na kapatid? Kasi bakit sinabi ni Pablo, mas maganda ang walang asawa? Kasi hindi mahahati ang oras ng isang saserdote para sa asawa, anak, pamilya. Mas may bubuhos na ang kanyang panahon para sa paglilingkod sa kanyang Diyos na si Amang Iskopos. Ngunit, pwede namang mag-asawa. Hindi naman tayo binabawalan ng Amang Iskopos na mag-asawa, magpamilya, at gawin kung ano yung dapat mong gawin, kung gusto mong gawin bilang tao. Hindi tayo binabawalan ng Amang Iskopos. Kaya kung sino man sa inyo mga kapatid nanonood dyan, gusto magpare, huwag na kayo magpare sa Roman Catholic. Bakit ko sinasabi? Sapagkat ang paglilingkod natin dito ay mauuwi sa wala. Sapagkat tayo naglilingkod ng naayon lamang sa turo ng tao. Hindi natin gaganapin doon ng turo ng tunay na Diyos na si Amang Iskopos. Dito kayo magpare sa loob ng ministeryo at ilaw na Amang Iskopos. Mahirap pero masarap. Yan ang narinig ko kay Reverend Mr. No? Mahirap pero masarap. Pero ngayon siya ay nakayamang Iskopos na parang puro sarap na ano po, mga minamahal na kapatid. Kasi pag inisip mo ang isang bagay na mabigat, pinaikot-ikot mo ito sa iyong isipan na mabigat. Pero ang ginawa mo ay, inadapt mo ito, inimune mo ang sarili mo doon sa hirap, magiging magaan ito later on. Amen. Kaya naman mga kapatid, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang ebanghelyong tinalakay ng inyong abang lingkod, naway nagkaroon po tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa pananampalataya sa Diyos. At higit nating paunladin ito, nung nakilala natin si Amang Iskopos hanggang sa tayo ay dumating sa punto ng wakas ng ating buhay. Ito ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Amen. Magstayo po mga kapatid. Ilahad ang ating mga kamay sa pagdarasal ng Credo. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, Credo in Jesum Christum,
Deus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia Dei resurrexi, a mortuis, ascendit ad cielos, sedit ad dexteram Dei Patris omnipotentis, indeventurus, et judicare vivos et mortuos, credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vita aeternam. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Purihin si Amang Iskop, Sumasa atin ng pagpapala. puno ng biyaya. Nang gabing siya'y pagkahandog, sa banal na hapag ay lumambot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpirapirsa ito at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog ko para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang sarong at kanyang sinabi, ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inom kayo sa sarong ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon at ang muling pagparito.
Muli tayo mga tinawag ni Amang Iskopus sa uling panahon ito upang sa ating mga tinawag ay kanyang masino ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the Now is the time of His second coming. He is the only one spreading light. All over the land is searching its lost children amongst the darkness of all their hearts on earth. With all love and care, He gives us our last chance still to receive His best gift on earth. To all of us, He is mentioned from children who do sacrifice in His name, send His promise of today and forever, eternally, in the promised paradise. God's name to all of us. He is mentioned from children who do sacrifice in His name, save His promise of today and forever, eternally, in the promised paradise. God's new name. Amang Iskopus, Amang Iskopus, Amang Iskopus. Papuri at pagdakila ay tanging sa lang namin iniaalay. Buhay na Diyos, Amang Banal, ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at ng sangpinakpan. Pinasasalamatan po namin ng wagas mong pagmamahal. Patuloy na sa amin na iyong ibinibigay. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami naman po ay nagsisikap na makatupad. Sa kapurihan ni Jesucristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan ng iyong bagong pangalan, Iskopus Kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Anak, at sa Espiritu Santo ay ganap. Purihin si Amang Isko, Sama sa atin ng pagpapala. puno ng biyaya. Pater noster, essentialis sanctificetur lumen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie dimitte, nobis debita nostra sicut nos dimittimus, debitoribus nostri et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Purihin ng Diyos. Amen. Sa
batas panglinis ng bawat isa. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang itnit sa kapwa-tao, manatiling maamo, huwag hatulan ng kapwa-tao, huwag hamakri ng kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong handog na kaloob ni Amang Ispofos. Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Ang kahulugan ng JHS. Jehovah Jesus is God. Ang bagong pangalan sa bawat titik at sa buhay. Sonai, Geria, Omnipotente, Patri, Pisa, Judea, Sulong. Ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan, Ama sa pasimula hanggang wakas, Iskal Cruz, Kalinis Luisa.